Welcome to my YouTube channel. Okay, so bago natin pag-usapan ang isi-share ko sa inyo, juice muna tayo. Okay? Okay, today is January 24. Base kanina sa yung video na napanood ko ay tungkol sa pag-uusap sa kongreso ni Representative Franz Castro at saka yung chairman ng Basic Education na si Roman Romulo. Okay? So, napag napag-usapan doon sa kongreso ng ano yung mga dapat tatanggalin na ng yung dati pang pinag-usapan, yung mga ancillary mga trabaho, no, yung mga hindi related sa pagtuturo na ginagawa ng mga teachers. Okay, so may i-share ko sa inyo yung actual na video na yun. Uh, pero ang nakuha ko sa usapan nila ay pinag-aralan na kung ano yung mga dapat tanggalin sa kongreso, ano dapat ang isusuportahan para sa DepEd. At nabanggit din ni uh, Representative Franz Castro tungkol sa salary increase. So, wala pa talagang wala pa talagang definite kung magkano ang increase. Nandun pa yung pinag-usapan. Binanggit na ni Congresswoman Castro na isa ang Pilipinas sa pinakamababang sahod ng mga teachers ng kahit sa Southeast Asian nations. So ang base sa sinabi niya na ang medyo mataas lang tayo sa Laos at saka sa Myanmar. So sa ibang bansa dito sa Southeast Asia ay tayo na ang mababa. So ang sinasabi ni Franz Castro, Congresswoman Franz Castro, na marami na siyang nalalamang mga teachers, mga magagaling na teachers ng Quezon City na nag-abroad na, nagtuturo na sa US o sa ibang mga bansa dahil nga sa mas malaki ang sahod at maganda pang offer na kasamang pamilya, doon na rin manirahan once na natanggap sila magturo sa ibang bansa. Kasi so base nga marami naman tayong mga teachers sa Pilipinas na mga magagaling, so definitely a lot of us will be qualified to teach abroad. So yun nga sinasabi ni Congresswoman Castro na baka magkakaproblema lalo ang Pilipinas ng teachers, mga quality teachers, na magkaroon tayo ng brain drain, no, na kukulangin ng mga teachers natin na mga magagaling at yung ibang bansa makinabang sa mga teachers natin. Okay, so nandoon na yung desire ng Kongreso na talagang tataasan ang sahod ng mga teachers, pero wala pang definite talaga kung so marami pa silang mga tinatalakay. May binanggit si yung si Congressman Roman na there are 12 preferred na mga dapat unahin ng DepEd, ng yes, o tungkol sa mga benefits ng mga teachers na ay nasa pagtatalakay pa. Wala pa talagang definite kung magkano ang sahod. Kasi sa ngayon, ang budget, nandyan na yung desire na tulad ng may budget yearly ng 1 billion pesos every year for textbook. Pero base kay Congressman Roman, hindi naman ito, nandyan yung budget pero hindi naman nagagamit kasi nga hindi rin kasi hindi isa lang nagde-decide, no, tatlong mga
faction ang nasa education na hindi din sila nagkakasundo pa. So kaya naging dahilan na may budget, hindi naman hindi nag-iisa ng pananaw, kaya that delayed the process of making decisions on what must be taken first. Okay, so isi-share ko sa inyo yung pag-uusap sa Kongreso between Congresswoman Franz Castro at saka yung si chairman ng Basic Education and Culture, si Roman Romulo. Siya yung the lone district congressman ng Pasig. Okay. Kung gusto natin talagang magkaroon tayo ng motivated, walang pinoproblema ng mga teachers na magtuturo at focus lang sa pagtuturo, ay dapat ay makompensate. Pinakamababa po ang Pilipinas, halos nasa baba kung i-compare natin sa Southeast Asian countries. Except for Laos and Yan and na yung Myanmar, sinasabi ko na binanggit pinakamababa na ang mga teachers natin na Filipino Representative in Franz terms of Castro. salary. So yan din dapat yung pag-isipan, paano natin yan mabibigyan din ng solusyon. Nakakatakot, Mr. Speaker. Marami na akong kilala, magagaling na mga teachers, pumunta na ng ibang mga bansa. Iba't ibang mga bansa, kahit sa Southeast Asia, nagtsatsaga na sila. Kasi doble ng sweldo nila dito, halos Southeast Asia. Pero mas marami ngayon tumatanggap sa US, sa Canada, at iba pang mga bansa kasi very enticing yung kanilang offer. Pati pamilya mo, dadalhin na nila doon. Marami na ngayon akong mga teachers dito sa Quezon City na pumunta na sa ibang bansa with their family para magturo at mabuhay na rin doon. So nakakatakot na magkaroon na tayo ng brain drain. Yung ating mga magagaling na teachers ay nandoon na sa ibang bansa, pinakikinabangan ng ibang nasyon. Kaya yun, sana pag-aaral sa salary, yung ayun nga, yung budget, yung medium instructions, at saka iba pang mga benefits po ng mga teachers. So kasama ba yan sa EDCOM, po? Maraming salamat, Honorable Castro. Katulad ng binanggit ko kanina, there are 28 priority areas. Etong Year 1 report only covers 12. Pero para siguro maumpisahan natin, kasi governance and finance po yan eh. Sa totoo po, napakalawak po ng discussion na priority area na yan. Part yan, kasama na rin po dito sa Year 1 report, pero hindi pa rin kumpleto kasi sa dami rin talaga ng napapaloob sa priority area yan. Pero mabanggit ko lang, sa kasalukuyan po sa national level, almost 4% na po ang sa GDP ang ginagastos po ng national government. Pero dapat po maalala rin natin, hindi pa po counted doon yung ginagamit po ng local government. Nabanggit rin po yan during the meetings ng EDCOM 2. Kaya yun, hindi naman ganun kabilis talaga yung pag-aaral po niyan. Dahil iba-iba po talaga yung budget ng local para makita natin talaga, lalong-lalo na sa mga area, yung kunyari urban centers like NCR, na alam natin maraming mayaman po dito ng mga lungsod, mga syudad. Gusto natin malaman yung SCF Manila, yung regular budget nila, magkano ang kanilang contribution in addition to the 4% of GDP na binibigay po ng national government. Sa totoo, tama kayo, budget matters. Pero ang totoo rin po, kailangan rin po tama yung paggamit. Kasi nangyayari po, nabanggit namin kanina sa report, makikita niyo po sa report. Nilalaan dun sa education budget. But unfortunately, hindi pa po tumataas sa 5%. Taon-taon yung budget sa education. Alam niyo po, sa mga ASEAN countries, dito na lang sa Southeast Asia, mataas po ang budget nila sa kanilang education. In fact, parang ang Malaysia, halimbawa, parang sa huling report, parang 20% ng kanilang budget ay sa education. So tayo po, So yun yung ang pag-uusap. So sa ngayon talaga ang malinaw, wala pang definite kung magkano ang i-increase ng sahod sa mga public school teachers. Yun talaga, yung budget. Sa totoo, okay naman yan. Pero, more or less po, a student So stays marami in silang school pinag-usapan. for
Pero ganun pa din ang malinaw 180 days. ay wala pang Hindi ba dapat habang nasa paaralan definite sila, kung magkano doon ba sinisigurado ang na i-increase may sa mga public school teachers. comprehension? Hindi Marami dapat silang inaasa concerns yan sa yun nga, summer camps. 28 Sa summer camps, ah, di ba? Ito, of binanggit ko na rin sa concerns DepEd pero po ito. 12 lang ang Ano napag-usapan po, ngayon. pag may summer camp, sino Pero tinatawag po doon nila sa doon? IDCOM Di nila, ba teachers rin, pero nagvo-volunteer sila. wala pa talaga kung Pero alam magkano natin ang ang totoo, Honorable i-increase. Castro, walang allowance na binibigay pagka may mga reading camp. Ang binibigay sa kanila, service leaves. Ano yung sabihin nun? Gusto pa natin mas mag-absent pa sila